Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. So let us pray. Ama namin Diyos, muli pinapasalamatan ka namin sa gabing ito, sa pagkakataon na kami ay tipunin mo sa dakong ito, Panginoon. At salamat muli, Panginoon, sa kagalakan ng bawat puso, Panginoon, kalakas na aming makatawan, na itinulot mo, Panginoon, na pumarito sa iyong gawain. At kagaya kanina, Panginoon, na sinamba ka namin sa aming mga awitan, sinamba ka namin, Panginoon, sa aming mga patotoo. At muli, Panginoon, nais ka naming purihin at sambahin sa pagbubukas ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na kasiyan mo ng iyong Santong Espiritu ang mga salitang nagbibigay buhay. Hindi lamang, Panginoon, na ito ay marinig namin, Panginoon, kundi ito ay tumimo sa aming mga puso at ito ay maging katotohanan sa aming mga buhay. Kagaya ng aming inawit, Panginoon, let the truth of your kingdom reign in us. Maghari ang iyong kaharian, Panginoon, sa aming mga puso. At tunay, Panginoon, ang iyong paghahari ay nasa aming mga puso at nais namin, Panginoon, na dalhin ito sa sanlibutan. Nais namin ipakita, Panginoon, sa tulong ng Santong Espiritu, na ang Diyos namin pinaglilingkuran ay buhay, totoo, gumagawa, at nagpapagaling, Panginoon. At higit sa lahat, nagbibigay, Panginoon, ng lunas, Panginoon, para sa kagalingan ng mga kaluluwang nauuhaw at tumatawag sa Kanya. Salamat sa gabing ito. Sa iyo namin naisibalik, papurit, pagdakila sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So makakaupo na po tayong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. So ang ating binasa ay sa aklat ng Mateo, chapter 5, and this is a very familiar sermon. Maaring narinig na natin ng ilang beses ang sermon na ito o ang pangangaral na ito. At nais kong pamagatan, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong gabi nito na Beatitudes, what would we be? Sa ibang title is Be Attitudes, or your attitudes to be. So, Beatitudes, what would we be? Binigay ng Panginoong Hesus ang mensahe na ito, o ang sermon na ito, sa bawat mananampalataya, hindi sa mga hindi nananampalataya. So, exclusive, mga kapatid, ang pagbibigay ng sermon na ito ng ating Panginoon. Ito ay para lamang sa mga believers. Hindi ito para sa lahat. Ang Sermon on the Mount o tinatawag na the Beatitudes o the blessing ay nagdi-describe ng ating mga pag-uugali o yung dapat nating ugaliin sa kaharian ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na sa presenting nating kalagayan, tayo ay nasa kaharian ng ating Panginoon? Pinaghaharian tayo ng Diyos, pagamat ang kaharian na yan ay darating pa in the near future. But ngayon, bilang mga mananampalataya, na-enjoy natin ang paghahari ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Lahat ng mga pag-uugali o dapat na makita sa Beatitudes na ito, mga kapatid, ay isang tanda ng isang Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Kagaya na ating binasa, blessed
are the poor in the spirit, those who mourn, the meek, who hunger and thirst for righteousness. Lahat ng ito, mga kapatid, ay dapat nating nasain na sa ating mga buhay. Hindi ito pipiliin lang natin yung isa. Gusto ko lang maging poor in the spirit, pero ayaw ko yung those who mourn. O kaya gusto ko lang yung peacemaker, pero ayaw kong persecuted for your righteousness sake. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang bagay na ito para lahat ito ay mag-manifest sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, napakaganda na i-desire natin ang mga bagay na ito sa ating mga buhay. Ito ay mga spiritual attributes na dapat makita sa atin bilang nasa kaharian ng ating Panginoon. Tayo ay subject, tayo ay citizens of the kingdom, at ang Panginoong Hesukristo ang ating hari. Siya yung naghahari sa ating mga buhay. Pinaghaharian ba ng Diyos ang inyong mga buhay, mga kapatid? Dapat mag-manifest ang mga bagay nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang layunin ng Beatitudes na ito o mga blessing, sabihin natin blessing o ang pagiging mapalad, ay para ipaliwanag sa atin at para i-challenge tayo kung paano mamuhay ang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo na namumuhay na tao sa puso o sumusunod sa puso, hindi dahil sa kautusan. At ang sermon nito, mga kapatid, ay binigay ng Diyos sa isang lugar, sa isang bundok, at may mga pariseyo at may mga tagasunod ang ating Panginoon, at binigay ng Panginoon ang contrast ng kautusan at ng pagsunod ng mga disipulo na nagmumula sa puso. So it is law versus the heart. Ito ang nais iparating ng ating Panginoon. So basahin natin, verse 3. Blessed are the poor in spirit. So mapalad ang taong, sa Tagalog, inaaming nagkulang siya dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. So blessed, ibig sabihin ng blessed, mga kapatid, ay mapalad. Mapalad ba kayo, mga kapatid? Mapalad, ito yung description ng isang mananampalataya o description na dapat makita sa atin na yung ating inner condition o yung ating kalagayan sa panloob ay nagre-resulta ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Na tayo bilang mga mananampalataya ay merong kagalakang hindi kayang ipaliwanag ng mga taong hindi mananampalataya. At ang kagalakang ito, mga kapatid, ay hindi nagbabase sa mga bagay na pagkakataon o mga pangyayari sa buhay. Ano mang pagkakataon na dumating sa ating buhay, maganda man o hindi, anumang pagbabago ang mangyari sa ating mga buhay, ang kagalakan ito ay hindi nagdidepende doon, mga kapatid. Kung ang ating kagalakan ay nagdidepende kung tayo lang ay masaya, tayo ay malusog, madaling express yung kagalakan. But how about, mga kapatid, kung tayo ay dumating sa punto ng tayo ay nasa kagipitan, tayo ay nasa karamdaman, masasabi pa ba natin na ang kagalakan na ito, ang pagiging mapalad, ay mararamdaman pa rin ba natin o maipapakita pa rin natin bilang mga mananampalataya? So, blessed is pagiging mapalad. At ang sabi ng talata is, blessed are the poor in the spirit. Blessed are. So, who are to be blessed? Sino ba yung mapalad, mga kapatid? At ano ba yung katangian ng pagiging mapalad? Poor in the spirit. Unang-una is, hindi ito, mga kapatid, yung poor in the spirit, sinasabi rito na ang taong lumalapit sa Panginoon, dapat siya ay spiritual bankrupt. Hindi siya yung lumalapit sa Diyos na merong sariling katuwiran, na punong-puno ng righteousness. Poor in the spirit means spiritually broke at hihingi tayo ng habag at awa sa ating Panginoon. Ang mga taong poor in the spirit ay conscious sila. Alam nila
yung kanilang kalagayan na labas sa biyaya at habag ng Panginoon, wala silang magagawa. Labas mga kapatid sa biyaya at habag ng Panginoon, wala tayong magagawa mga kapatid. Kung meron man tayong ginagawa, yan ay sarili nating kakayanan. But that is not what is to be meant by poor in the spirit. Spiritual poverty ay tumitingin sa ating Panginoon sa kanyang awa. Luke 18, basahin natin mga kapatid sa aklat ng Lucas. 18, basahin ko sa Tagalog, verse 10. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. So, basahin ko sa Tagalog. Ang isa'y Pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako na ikapu ng lahat ng kinikita ko. Verse 13, ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang pag-amin ng isang tao na siya ay makasalanan, siya ay rebellious, siya ay walang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos, is masasabi nating, this is a man who possesses poor in his spirit o poor in spirit. So nakita natin yung contrast ng isang Pariseyo at isang maniningil ng buwis. Ang Pariseyo ay nagmamalaki sa kanyang sarili, samantalang ang maniningil ng buwis ay wala siyang maipagmamalaki, humihingi siya ng awa at habag sa ating Panginoong Diyos. At ito mga kapatid ang simula ng paglapit natin sa Panginoong Diyos. Para tayo makalapit sa ating Panginoong Diyos, kailangan nating magsimula na hindi yung meron ako, kundi yung walang-wala ako, Panginoon, not what I have, but what I have not. Yun ang dapat natin maging attitude, mga kapatid. Ito yung unang contact natin sa ating Panginoon. Yung lalapit tayo na tayo ay walang-wala, tayo ay destitute, spiritually bankrupt, hindi kagaya ng Pariseyo, na habang nananalangin, sinasabi niya sa Diyos lahat ng kanyang nagawa. Samantalang ang tax collector o ang maniningil ng buwis, pinakita niya yung kanyang abang kalagayan, yung kondisyon o yung kalagayan ng kanyang kaluluwa sa harap ng Panginoon. Humihingi siya ng habag. Siya ay spiritually bankrupt. At para makalapit tayo mga kapatid sa kaharian ng ating Panginoon, dapat ma-acknowledge natin mga kapatid na yung ating poverty, yung ating na tayo ay spiritual, bankrupt. Hanggang sa tayo ay merong kinikimkim o sa ating mga sarili na meron tayong spiritual resources kagaya ng Pariseyo, hindi natin matatanggap o wala tayong matatanggap mula sa Diyos. Hindi tayo makakatanggap mula sa Diyos ng kahit ano. Kailangang ma-admit natin sa ating mga sarili na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, na tayo ay poor in spirit. Verse 4, blessed, mapalad, palad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Blessed are those, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yung salitang mourn, mga kapatid, sa Greek word, ginagamit ito sa isang pagluluksa. Magmumorn ka dahil meron kang namatay na mahal sa buhay,
Ito yung ginamit na mourn sa talatang ito. Ginamit ito sa isang naulila o namatayan. Yung lament o yung panaghoy. Yung kanyang paghihinagpis na nawala ang isang mahal sa buhay. That is what is meant to mourn. Blessed are those who mourn. At ang mga naghihinagpis, mga kapatid, ay naghihinagpis sila sa kasalanan. Naghihinagpis sila sa kasalanan, sa epekto ng kasalanan. At isang napakagandang attributes o sabihin nating traits ito sa atin mga kapatid na naghihinagpis tayo sa tuwing tayo ay may kasalanan. Hindi tayo natutuwa, hindi tayo nagagalak na tayo ay nagkakasala. Bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay tinatangisan natin o nagdadalamhati tayo sa tuwing tayo ay magkakasala. We should mourn over our sin and its effect. Yung grief, di ba? Kung naranasan nyo na ang nararamdaman ng isang taong nawala ng mahal sa buhay, namatayan, ito yung pakiramdam ng nagmumorn o naglalament o naghihinagpis, nananaghoy. Kung ano yung nararamdaman mo nang nawalan ka ng mahal sa buhay, dapat ganun din yung nararamdaman mo o ang tingin mo sa kasalanan at sa epekto ng kasalanan. 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ng ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. So those who mourn, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kagaya na sinabi ko mga kapatid, tayo ay nagdadalamhati, nananaghoy, naghihinagpis sa kasalanan. At paano tayo i-comfort pag tayo ay nagkasala, mga kapatid? So ang kasalanan ay dumarating ang comfort kung tayo ay nagko-confess ng ating mga kasalanan. Pag halimbawa mga kapatid na tayo ay nakagawa ng kasalanan at kinonfess natin ito, hindi ba gumagaan yung ating kalooban? Dumadating yung comfort. 1 John 1:9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So narito mga kapatid, kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, darating yung comfort. So those who mourn for their sin will be comforted in their confession. Napakahalaga mga kapatid na sa ating mga pagkakasala para lumuwag yung ating pakiramdam, lumuwag yung ating dibdib. Napakahalaga na i-confess natin yung kasalanan. Huwag nating i-harbor sa ating mga puso, huwag nating patagalin sapagkat mabigat mga kapatid. Mabigat ang pakiramdam. Pag may kasalanan, ang hirap sumamba sa ating Panginoon, mabigat yung puso mo, hindi ka makagalaw ng maayos, hindi mo man lang maibuka ang iyong mga labi upang magbigay ng papuri sa Panginoon. Subalit, kung ikinonfess mo ang iyong mga kasalanan, humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoon, napakadaling magpuri at maglingkod sa ating Panginoon. So mourn for sin and you will be comforted in your confession. Saan pa tayo nagmamorn mga kapatid? Tayo ay nagdadalamhati. Kagaya na sinabi ko kanina, pag merong namatay, na mahal sa buhay, kamag-anak, malapit sa puso, kaibigan. So paano tayo nakukomfort pag meron tayo namatayan? Kagaya na sinasabi ng Biblia mga kapatid, tayo ay magkakaroon ng comfort on that great day. Pag nakita na natin ng mukhaan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin yung ating mga loved ones. Kung sila ay converted,
ito yung dakilang pag-asa na magkikita-kita tayo in eternity. Kasama ang ating Panginoon, kasama makikita natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga kapatid na natulog na, nauna na sa atin, nung sila ay namatay, tayo ay nagdalamhati. Ngunit ang comfort ay darating sa pagkikita natin on the other side of eternity. So that's the comfort na makikita natin. Yung ating kalungkutan, it will be turned into joy. So kung meron kayong mga mahal sa buhay na nawala na, namayapa na, sabihin natin, natulog na, sumakabilang buhay na, you will be comforted pag nagkita-kita tayo kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Saan pa tayo nagmumurn, mga kapatid? Saan pa tayo naghihinagpis bilang mga mananampalataya? O nalulungkot, sabihin natin nalulungkot. Nalulungkot tayo dun sa mga tao na wala na sa fellowship sa ating Panginoon. Na sabihin natin na wala na sila o na backslide na sila. Hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon, kung kailan sila babalik. But we mourn sa mga ganitong sitwasyon. Mga kapatiran na hindi na natin nakikita. Mga panahon din na nagsama-sama tayo naglilingkod sa ating Panginoon and then all of a sudden, na karoon ng problema, nawala sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. At dito nalulungkot tayo, mga kapatid. Pero paano tayo i-comfort ng ating Panginoon? Hindi natin alam, mga kapatid, kung ang tangi lang natin magagawa is manalangin, ipanalangin sila. At kung makita man natin, encourage, but Diyos ang gagawa upang manumbalik sila ng may kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, wala sa atin, mga kapatid, ang may gusto ng kalungkutan. Wala sa atin ang may gusto na nagdadalamhati, tumatangis, umiiyak. Wala sa atin ang may gusto ng kalungkutan, mga kapatid. Subalit kung ang kalungkutan na ito ay magdadala ng kaligtasan sa mga tao, hindi ba isang bagay na napakaluwalhati ang bagay nito? Kagaya ng binasa natin kanina sa 2 Corinthians. Kung ang kalungkutan ay magdadala sa atin para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, how glorious it is, mga kapatid. Verse 5, Blessed are those who hunger. Blessed are the meek, Blessed are the meek. So, ang ibig sabihin ng meek, mga kapatid? A meek person submit sa Diyos. Siya ay nagpapasakop, nagpapakumbaba sa Diyos, sa kalooban ng Panginoon, sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Ito yung attitude ng isang tao na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang isang mapagpakumbabang tao ay tinatanggap niya ang mga bagay na sinasabi ng Diyos. Kung merong pagkakamali, sinasaway ng Diyos, itinutuwid. Kung nakikita ng mga kapatiran, pinapaalalahanan, sinasaway. At ang isang mapagpakumbabang tao is willing siya na tumanggap ng payo, tumanggap ng, sabihin natin, sermon, o tumanggap ng chastisement mula sa ating Diyos kung kinakailangan. Meekness is not weakness, but strength under control. Hindi porque sinabing ikaw ay mapagpakumbaba, meek, ikaw ay isang weakling, di ba? Hindi ganon. Strength, it is strength under control. Ang isang taong mapagpakumbaba ay kaya niyang kontrolin yung kanyang mga desire, yung mga kanyang nasa. Kaya niyang kontrolin yung kanyang rights and privileges sapagkat siya ay may pagkakatiwala sa Diyos na tumitingin sa Kanya at nag-iingat sa Kanya. Kagaya ng inawit ng ating kapatid, you are my strength, O God. Sa Diyos tayo nagtitiwala ng kalakasan. Sa panahon na tayo ay nanghihina, binabangon tayo ng Diyos sa kalakasan.
sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga, sabihin natin, gulo sa ating buhay, ang ating Diyos ang ating taguan. Siya ang ating tanggulan, siya ang ating shield na nag-iingat, nagpoprotekta sa atin. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang mga taong naging mapagpakumbaba o nagpakumbaba sa harap ng Diyos, ay masasabi nating they will inherit yung pagpapala, hindi lang pagpapala ng langit, mga kapatid. But sabi dito sa binasa natin, they shall inherit the earth. It is in the future, mga kapatid. Pag dumating yung 1,000 reign ng ating Panginoon, naniniwala ba kayo, mga kapatid, na tayo ay co-heir? Kasama tayo ng ating Panginoon na maghahari sa millennium, 1,000 year. Tayo ay co-heir, tayo ay subordinates ng ating Panginoong Hesukristo, kasama maghahari sa lupang ito or on this earth. Christian will reign with Jesus as his co-heir and subordinates here on earth. 1,000 year. Blessed, so verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So mapalad ang mga taong nauuhaw sa katuwiran. Nauuhaw ba kayo, mga kapatid, sa katuwiran ng ating Diyos? So mapalad kayo, mga kapatid, kung tayo ay nauuhaw sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming mga Kristiyano ngayon na nauuhaw sila sa maraming bagay. Nauuhaw sila sa kapangyarihan, nauuhaw sila sa authority, sa pamumuno, nauuhaw sila sa katanyagan, nauuhaw sila sa comfort, sa happiness. Naalala niyo yung pelikulang Pursuit of Happiness? Maraming mga tao ang nauuhaw sa mga ganitong bagay. Subalit ang tanong, mga kapatid, ilan talaga ang nauuhaw sa katuwiran ng ating Panginoon? Ilan sa atin ang nauuhaw at sa katuwiran ng ating Panginoon? Kung ano yung hinahanap nila, kung ano yung hinahanap natin, yun ang pupuno sa atin. Kung naghahanap tayo ng salita ng ating Panginoon, yan, salita ng Diyos ang pupuno sa atin. Kung hinahanap natin ang mga bagay sa sanlibutan, mga kapatid, malalayo tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Mapupuno tayo ng cares of this world. At hindi yun ang nais ng ating Panginoon. So paano ang hunger na ito o ang pagkauhaw na ito sa katuwiran ay nagmamanifest o nai-express sa kanyang sarili? Ang tao, likas sa tao, mga kapatid, o pag tayo ay nag-hunger sa thirst, tayo ay nag-hunger para sa katuwiran ng ating Panginoon, tayo bilang mga tao, mga kapatid, we are long to be a righteous nature. Halos lahat tayo ay nagnanasa, mga kapatid, na tayo ay maging matuwid na nilalang, di ba? Nais natin, mga kapatid, na tayo ay pabanalin ng ating Panginoon. Yan ang ninanasa o hinahangad o kinakauhawan ng isang mananampalataya. Magkaroon siya ng isang righteous nature, patuloy pa siyang pabanalin ng ating Panginoon upang magamit sa paglilingkod, patuloy pa siyang magpatuloy sa katuwiran ng ating Panginoon. At tayo, mga kapatid, nais din natin, mga kapatid, na ang katuwiran ng Diyos ay maipromote natin sa sanlibutan. Sa pamagitan ating mga buhay, dapat nakikita ang buhay ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. We must promote righteousness. Kung paano ang ating Panginoon ang buhay dito sa lupa, dapat, mga kapatid, tayo ay mamuhay kagaya ng ating Diyos o kagaya ng ating Panginoon nang siya ay nabuhay dito sa lupa. At ang pagkauhaw na ito, mga kapatid, ay kagaya na sinabi ko kanina, maraming mga taong nauuhaw sa kasikatan, kapangyarihan,
katanyagan. Subalit ang kauhawan na ito ng isang anak ng Diyos ay matatagpuan lamang niya sa Diyos. Walang ibang magsasatisfy sa atin, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Hindi tayo masasatisfy ng mga anumang bagay sa sanlibutan sapagkat yan ay mga pasamantala lamang. Ang makakasatisfy lang sa atin ay ang matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang spiritual satisfaction na yan, mga kapatid, hinahanap natin na kung na-express sa ating mga buhay, kung ano yung tama, kung ano yung mali. Dapat makita yan sa ating mga buhay, mga kapatid. At tayo, mga kapatid, ina-encourage tayong laging magbasa ng salita ng ating Panginoon, laging magbabad sa salita ng ating Panginoon. At alam niyo, mga kapatid, the more we seek, habang tayo ay naghahanap, habang kinukonsume natin ang salita ng Panginoon, habang nagbababad tayo sa salita ng ating Panginoon, the more we are be filled. So kung tayo ay babad sa salita ng ating Panginoon, natural lang, mga kapatid, na mapuno tayo ng salita ng ating Panginoon. Kung ano yung mga bagay na umuukupa sa isip natin, yun ang pupuno sa isip natin, mga kapatid. At sa sanlibutan, mga kapatid, napakaraming distraction. Ngayon, nandito tayo sa church, sama-sama nating tayo nag-enjoy sa salita ng ating Panginoon. But right after this, pag maghiwa-hiwalay na tayo, andoon na naman yung distraction. Kagaya nga minsan, pagpasok mo pa lang sa kwarto, minsan, ano ba unahin mo? Tingnan yung computer, tingnan mo yung Facebook, or you face the book. Napakaraming distraction, mga kapatid. So, punuin natin ang ating mga sarili ng salita ng ating Panginoon. At sabi nga sa libutan, what you eat or what you feed. What you eat, magiging ganon ka, mga kapatid. Kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, yan yung magmamaterialize sa'yo. You eat what you are. Pag kumakain ka ng mga puro taba ng baboy, puro mga karne, magmamaterialize yan sa katawan mo. So, kung kumakain tayo ng salita ng ating Panginoon, magmamaterialize yan sa ating mga buhay. The more we will be filled by the Word of God. Napakaraming distraction, mga kapatid. But kailangan lamang natin talagang paglabanan, kailangan nating i-desire sa ating sarili na tayo ay magbabad sa salita ng ating Panginoon. Ang isang bagay, mga kapatid, na malalaman natin na tayo ay mapalad kung ang mga bagay na ito na ating nababasa, ito ay available, mababasa natin, but kung hindi natin i-aakto ang mga bagay na ito, hindi rin ito magiging pagpapala. Hanggang nababasa lang natin, subalit kung hindi natin ito gaganapin o gagawin sa ating mga buhay, hindi ito magiging pagpapala. So the only way we can be blessed is to know that this blessing, ito mga blessing, salita ng ating Panginoon, ito ay available at kailangan tayo ay umakto sa salita ng ating Panginoon, and then we will enjoy God's blessing. Verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So mapalad ang mga maawain dahil kaaawaan din sila ng Diyos. Ang isang tao magpapakita ng, sabihin natin, habag o pagiging mahabagin ay yung tao nakatanggap rin lang ng habag at awa. Kung hindi mo natanggap ito, hindi mo rin ito maibibigay. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit tayo nahabag sa mga tao? Sapagkat nahabag ang Diyos sa atin. One who is expected to show mercy is one who has already received it. Natanggap niyo na ba ang kahabagan o kaawaan ng ating Diyos? So dapat lamang magbigay din kayo ng kahabagan o mahabag din kayo o maging maawain din kayo sa inyong kapwa. Kung natanggap mong isang bagay, dapat ibigay mo rin ito sa iyong kapatid o sa iyong kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos ay in-extend sa atin, mga kapatid. Ito ay gawa ng Santong Espiritu sa ating mga buhay.
May isang pangyayari mga kapatid na sa isang korte sa Amerika na yung isang lalaki is serial killer at marami siyang pinatay na babae at talagang brutal yung kanyang pagpatay sa mga babae, serial killer. At bawat biktima nung kanyang napatay ay talagang isinusumpa siya. Talagang galit na galit sabi gano'n, kulang pa sa iyo yung gas chamber sa ginawa mo sa anak ko, sa ginawa mo sa anak kong babae, sa ginawa mo sa asawa ko. Diba? Halos lahat sila ay nagagalit. Subalit isang lalaki ang nag-express na, sabi niya gano'n, pinapatawad na kita. Bagamat yung kanyang anak ay sabihin natin na pinagsamantalahan at pinatay, nagawa niyang magpatawad. Minsan mga kapatid, imagine natin sa ating mga sarili, kung merong gumawa sa atin ng mabigat na krimen, magagawa kaya nating magpatawad? Magagawa kaya nating patawarin? O magagawa nating tirisin? Lalo na kung heinous crime. At mahirap mailagay yung sarili mo sa ganong kalagayan. Kung halimbawa yung isang kaisa-isa mong anak, pinatay ng walang awa, and then nasa harap mo yung kriminal, magagawa mo kayang magpatawad? So be merciful mga kapatid. The merciful one, ito ay makikita o ipinapakita niya doon sa mga mahihina, doon sa mga mahihirap. Nagagawa niyang patawarin ang ibang tao o maawa siya sa ibang tao. Alam niyo mga kapatid, pag nagpapatawad tayo sa isang kapatid o sa isang tao, nare-restore yung mga relasyon na broken. Kaya lang nagkakaroon ng mga relasyon na nagkakahiwa-hiwalay dahil hindi nagkakaroon ng pagpapatawaran. Kung matututo lamang magpatawad ang bawat isa, hindi ba mga kapatid na marirestore yung mga relasyon na nasira? And sometimes, kahit mga Kristiyano mga kapatid, pag merong mga nangyari, parang napakahirap magpatawad sa isa't isa. Pero hindi ganun sinasabi ng ating Panginoon. Maging maawain kayo mga kapatid. Sapagkat kinaawaan tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos. So yun rin lang ang dapat nating ibigay sa ating kapwa. Pag nagpapatawad ka o pag sabihin nating maawain ka, andoon yung compassionate mo, yung pagiging concern mo sa kalagayan ng mga tao. Luke 23, verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Jesus himself became the ultimate example of this, mga kapatid. Walang ginawa ang ating Panginoon na kasalanan, ginawan siya ng mga tao, pero anong sinabi ng ating Panginoon? Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So kung naging example lang ating Panginoong Hesukristo sa ganitong bagay, hindi ba dapat masundan din natin ang ginawa ng ating Panginoon? Kagaya ng sabi ko, siguro sa ating mga tao, pag merong mabigat na nakagawa sa atin ng kasalanan, mag-i-struggle pa tayo sa bagay na ito, mahihirapan pa tayong magpatawad. Pero ang Panginoong Hesukristo, walang kasalanan, nagawa niyang patawarin ng mga taong nagpapako sa Kanya sa krus, lumapastangan sa Kanya, nanakit sa Kanya. So, ang ating Panginoong Hesukristo ang pinaka-ultimate example pagdating sa pagpapatawad o sa pagdating sa pagiging mahabagin. So, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mark 11, (25 to 26). At kapag nanalangin kayo, patawarin niyo muna ang nagkasala sa inyo,
para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. So kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng amang nasa langit. Sapagkat kung ayaw niya magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So be merciful, mga kapatid. If you want mercy from others, lalo na sa Diyos, kailangan din maging mapagpatawad din tayo sa ating kapwa. Maaring nagtatanong tayo, mga kapatid, o isang, sabi natin, palaisipan o kamangha-mangha o kapansin-pansin o pambihirang bagay, yung pagiging mahabagin ng Diyos kay Haring David. Sa kabila ng mga kasalanan na ginawa ni Haring David, yung nangalunya siya, and then, pinagtakpan niya pa yung pangangalunya niya, pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Ang daming kasalanan ni David, man na masasabi natin na kapansin-pansin at pambihira, pero kinahabagan siya ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil si Haring David ay mahabaging hari. Noong mga pagkakataong meron siyang pagkakataon para patayin o saktan si Haring Saul, anong ginawa niya? Pinalagpas niya, pinatawad niya, naging mahabagin siya kay Haring Saul. Maraming okasyon na pwede niyang kitilin, kuhain ang buhay ni Haring Saul. Pero ito ay pinalagpas niya. Kaya sa ganong pagkakataon, mga kapatid, si David, nung siya ay dumating din sa puntong nangangailangan siya ng habag at pagpapatawad, dahil sa ginawa niya, binigay din sa kanya ng Diyos yung pagpapatawad, kagaya ng habag at pagpapatawad na ginawa niya kay Haring Saul. So, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sa ancient Greek, mga kapatid, pag sinabing pure of heart, it conveys the idea of yung pagiging honest, pagiging tapat, pagiging transparent, undivided heart. Hindi nahati ang puso mo, hindi sana dalawang puso ko, kundi undivided heart. Sila na meron nagtataglay ng ganitong puso ay sincero sila sa paglilingkod at commitment sa Panginoon o sa Diyos. Kung tayo, mga kapatid, ay totoong naligtas o tayo ay kinaawaan ng ating Panginoon, ang ating mga puso ay dapat magtaglay ng bagay na ito. Hindi na tayo nagdi-desire ng mga bagay na kasalanan. All things and desires have passed away. Behold, all things become new, mga kapatid. Sapagkat bago puso na, binago na yung puso natin. Di ba, mga kapatid? We have a new heart. So take good care of your heart, mga kapatid. Luke 6:45. Ganon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng puso niya. So kung ano yung nasa loob natin, mga kapatid, kung ano yung nasa loob ng puso natin, yan yung mga bagay na lumalabas. Sabi nga nila, mga kapatid, hindi masama o walang masamang bagay na ipinapasok sapagkat inilalabas din natin yan. Subalit yung mga bagay na lumalabas mula sa ating puso, yan yung mga bagay na nagiging masama. Ang mabuting tao nagsalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ng puso niya. Sapagkat kung anong nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang isang tao na ang kanyang puso ay dalisay, sabihin natin, o pure heart, makikita niya ang Diyos. Pag ikaw, mga kapatid, ang puso mo ay dalisay, sabihin natin, o dalisay, makikita mo ang Diyos sa kalikasan. Nakikita niyo ba ang Diyos sa kalikasan, mga kapatid?
At pag nakakakita kayo ng magandang kalikasan, pinapasalamatan niyo ba ang ating Panginoon? Napakaraming magagandang lugar. Diba? And if we are privileged, mga kapatid, na malakbay o mapunta ng mga bagay na ito, isang bagay ang na-appreciate natin na ito ay gawa ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay nagpapahayag sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi masama, mga kapatid, na makapunta ka sa iba't ibang lugar, but first thing na makita mo, makarating ka sa isang lugar, namamangha ka, nagpapasalamat ka na ang lugar na ito, ang kagandahan na ito ay kaloob ng Diyos. O ang nature ay kaloob. Makikita natin ang nature. Makikita natin ang Diyos sa nature. Makikita natin ang Panginoon o ang Diyos sa kasulatan. Nakikita nyo ba ang Diyos sa kasulatan? Kagaya ng sinabi ng ating kapatid, every pages of the Bible, makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo from Genesis to Revelation. Yun ang kakabisaduhin ko, Brother Raul. Genesis to Revelation. Makita si Jesus Christ. Nakikita nyo ba ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa? Dapat nating makita ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Yun yung merong dalisay na puso. Hindi yung nakikita mo yung kahinaan ng kapatid mo, na tuwing makikita mo ang kapatid mo, iba. Hindi mo nakikita ang Panginoon, kasalanan na nakikita mo. Dapat hindi ganun, mga kapatid. Makikita natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Totoo, mga kapatid, na ang covetousness, yung lust, yung deception, meron niyang epekto sa buhay ng mga tao. Subalit, pag ang puso mo ay dalisay, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay hindi papasok sa iyong puso. Hindi ka dapat magnanasa ng mga bagay na hindi sa'yo. Hindi ka dapat magdi-desire. O yung lust, mag-iisip ng hindi maganda. O yung mandadaya. Ang isang taong nagtataglay ng pusong dalisay, wala ang mga bagay na ito sa kanya. Hindi ito makikita sa kanyang buhay. Titus 1:15. Titus 1:15. Sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip at hindi sumasampalataya, ay walang anumang malinis. Ang totoo, narumihan ang kanilang isipan at budhi. Pag meron kang isang dalisay na puso, mga kapatid, at ang sa isip mo ang pusong may malinis, lahat ng makikita mo ay pawang magaganda sa mga tao. Hindi ka makakita ng kapintasan, hindi ka makakita ng kasamaan, hindi ka makakita ng kahinaan. Hindi nangangahulugan ng mga kapatid na pag sinabing meron kang ganito is kinukonsinti mo na yung kasalanan. Di ba? Pag meron kang nakikitang kasalanan sa isang tao, magandang paalalahanan, sawayin, i-encourage. Diba? But ang sinasabi dito, mga kapatid, is yung nakikita mo, wala ka, ang puso mong dalisay is hindi agad. Hindi agad, ang hinahanap niya ay pawang mabubuting bagay na nakikita sa isang tao. Hindi siya naghahanap ng mga bagay na negative, kundi mga magagandang bagay ang nakikita niya sa tao. Meron ba tayong intimate na relasyon sa ating Panginoon? Ina-encourage tayo, mga kapatid, na every time tayo dapat ay magkaroon ng intimate moment sa ating Panginoon. Sa loob ng isang araw na tayo nagtatrabaho o nag-aaral, pumapasok sa eskwela, ilang oras yung nakukonsume natin sa mga bagay na yan. At in-encourage tayo na kahit sa loob ng isang araw, magkaroon tayong quiet moment sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng intimate moment sa ating Panginoon. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat yun yung nagmo-motivate sa atin para lalo pang maging dalisay. Yung mga salita ng ating Panginoon,
Pagkatapos nating pumunta sa mga trabaho, sa eskwela, sari-saring karumihan, ba, yung mga nasasagap natin, kung hindi natin sasalain ng mga bagay na yan, lahat may ilalagay natin yan sa ating mga puso. Pagdating natin sa ating bahay, napakagandang magkaroon tayo ng intimate moment sa ating Panginoon sapagkat mamomotivate tayo ng salita ng ating Panginoon para mas maging pure o malinis. Malinis tayo mga kapatid. Hindi natin ma-isolate yung buhay natin mga kapatid sa sanlibutan. Lalo na pag nagtatrabaho tayo sa labas, hindi natin ma-isolate. Natural na magkakaroon tayong contact sa ating mga kaibigan, na mga unbeliever, mga kasama sa trabaho na unbeliever. Pero alam niyo mga kapatid, ang pwede natin magawa, hindi man natin ma-isolate. Because given na yan. Sa ating workplace, mayroong mga unbeliever. Sa ating mga tahanan, meron pa tayong mga kasamang unbeliever. Hindi natin ma-isolate ang ating mga sarili, pero pwede nating i-insulate yung ating buhay, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. So, yung intimate relationship sa ating Panginoon, ito yung greatest motivation para maghangad pa tayo na maging dalisay, maging malinis. So, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Verse 9, blessed are the peacemaker. Blessed are the peacemakers. So mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan. Peacemaker is nagtataguyod ng kapayapaan. Hindi ito mga kapatid yung mga tao na namumuhay ng payapa. Kundi ito yung mga tao na nagtataguyod ng kapayapaan. Pag sinabing nagtataguyod ng kapayapaan, mga kapatid, ito yung idea na overcoming evil with good. Pagka ginawan ka ng masama, gagawan mo ng mabuti. So, overcoming evil with good. Hindi ito yung mga taong nabubuhay ng mapayapa, kundi ito yung mga taong nagpo-promote ng kapayapaan. Sa paanong paraan? Ino-overcome nila ang masama sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Isang bagay mga kapatid o isang paraan para ma-accomplish ang mga bagay na ito is ikalat natin o i-share natin ang ebanghelyo. Pag maririnig ng mga tao ang magandang balita, ang ebanghelyo, di ba, ang dala niyan mga kapatid ay kapayapaan. 2 Corinthians, basahin natin mga kapatid. 2 Corinthians 5:18. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So yan ang trabaho natin mga kapatid, na tayo ay pinunumbalik ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun din ang dapat nating maging ministeryo o yun dapat nating maging tungkulin na panumbalikin ng mga tao sa Diyos. Marami ng tao ngayon mga kapatid ang talagang nahiwalay sa ating Panginoon. At kung magiging aware tayo, kagaya nga pag magwi-witness tayo mga kapatid, diba? Na just witness. Pag meron kang taong kaharap, i-share mo lang yung mga bagay na natanggap mo. Huwag mong kalabanin, magdedebate. Kaya lang naman nagkakaroon ng debate dahil pag meron siyang sinasabi is pinapabulaanan mo. Pag meron kang sinasabi, pinapabulaanan niya. Pero ang maganda mga kapatid, i-share mo lang yung mga bagay na natanggap mo. Huwag mo siyang pamalian, ipakita mo yung mga bagay na natanggap mo sa ating Panginoon. At kung hipuin ng Diyos ang puso niya, makita niya yung mga bagay na ito, di ba? Hindi dapat pinagtatalunan ng Ebanghelyo, mga kapatid. Napakaganda evangelism, i-share lang natin yung mga bagay na narinig natin, yung mga bagay na nakita natin. I-share natin yan. Siyempre kasama, ibaback up natin yan ng ating mga buhay,
ng ating ikinikilos. So, i-share lang natin yung mga bagay na natanggap natin. At hayaan nating Diyos ang gumawa. Hindi talaga tayong magdadala ng mga tao sa iglesia. Maging malinaw lang yung mensahe natin. Yun yung dapat maging burden natin, is malinaw yung mensahe natin. Hindi na natin burden na dalhin sila. Ang tungkulin na ng Diyos yun. May mga nagtatanim, may mga nagdidilig, Diyos ang nagpapalago, mga kapatid. Ang tanging tungkulin natin, ipakita yung mga bagay na tinanggap natin sa Panginoon. Pag tinaas natin ng Diyos, Diyos ang magpapalapit sa kanila. Huwag nating sabihin natin sa mga sarili natin na maging mabigat na burden ng bagay na ito, mga kapatid. Pakita lang natin yung mga bagay na natanggap natin. At walang halong walang motibo, di ba? Sometimes, kagaya nga ng pag pumunta ka rito, meron ka na bang bago motor? so hindi medyo shady yung mga bagay na pag-iinggan yung ganun, mga kapatid. Kaya malalaman natin, pag wala si Brother Raul, meron siyang motor. So maging malinaw, mga kapatid, yung wag natin sabihin na pumunta ka rito, ganito ang ino-offer ng aming iglesia. Pag pumunta ka rito, matutulungan ka na. Hindi ka na yung matutulungan. Diyos ang tutulong sa'yo. Matuto kang tumawag sa ating Panginoon. Sapagkat ang tao is nabibigo. Ang mga salita ng tao is may hangganan at infinite ang tao. Finite ang tao. So, ang mga desisyon ng tao is finite din. Bakit hindi ka lumapit dun sa infinite? So, maging malinaw yung ating pagbibigay ng pag-aalok ng kaligtasan sa mga tao, mga kapatid. Ang sumisira lang naman, mga kapatid, ng reconciliation is ang devil, di ba? Minsan, meron ka ng kapatiran na naipagkasundo na talaga, na mag-uusap na, ganito, ganyan. Biglang papasok sa eksena ang kaaway, and then mapopostpone hanggang sa dumating yung time na hindi na naman talaga na-reconcile. Ang ating Panginoon, He loves reconciliation, but the devil, He hates reconciliation. Ayaw ng Diyos, ayaw ng kaaway na ang mga anak niya ay nagkakasundo. Lagi siya naglalagay ng pagkakabahabahagi, pagkakahati-hati, pag-aaway sa kalagitnaan. So, blessed are the peacemaker. At bilang mga peacemaker, mga kapatid, tayo ay nasa kaharian ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang ating hari, tayo ay mga ambassador. Alam niyo ba, pag ambassador, mga kapatid, ito ay representative ng isang bansa. Kung ambassador ka ng Pilipinas sa Israel, diba? Representative ka ng Pilipinas sa Israel. So tayo ay mga ambassador. Representative tayo ng Kingdom of God sa sanlibutan o sa mundong ito. So, dali natin ng maayos o ipakita natin ng maayos kung ano yung dala nating mensahe. Ang ating Panginoong Hesukristo ang hari ng kapayapaan. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo ay hari ng kapayapaan? At ang totoong kapayapaan, mga kapatid, ay sa Kanya lang natin makikita. Kahit kailan, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa lupa hanggat hindi dumarating ang hari ng kapayapaan. Alam naman natin, mga kapatid, ang current events ngayon ng bansang Israel ay at war with the Palestinian. Sabihin natin Hamas, kasi Palestinian people is wala naman din kinalaman yan. Nagiging sangkalan lang sila. So Israel is at war with the terrorists na Hamas. At alam niyo, mga kapatid, sabihin natin hindi magkaroon ng kapayapaan. But sabi ng Biblia, pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper who love thee. And if you want to prosper, hindi materially, mga kapatid,
we must always pray for our brothers in Jerusalem. He who watches over Israel, he never sleeps nor slumber. So, sa kaguluhan nangyayari sa Israel, mga kapatid, ang magagawa lang natin is ipanalangin sila. At maraming dahilan kung ba't nagiging ganito ang kaganapan sa Israel at sa Palestinian. Kung ano-anong dahilan. But isang bagay lang ang totoo at biblical na pinag-uugatan lahat ng bagay na yan. Ayaw ni Satanas sa mga tao ng Diyos. Ayaw ni Satanas sa mga tao ng Diyos. Gusto ni Satanas ubusin. Diba? Ever since, yan ang gusto ni Satanas. Sa Revelation, diba? Yung dragon, yung woman, nanganak, marami silang dahilan ay binibigay kung ano-ano mga dahilan, kung ba't daw nagkakaroon ng kaguluhan. But biblically, mga kapatid, anti-Semitism is Satanism. Galit ang kaaway sa mga Hudyo. Gusto nilang ubusin. Ngunit tapat ang Diyos, hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos na tumitingin sa Israel, hindi siya natutulog o naiidlip. But we can only pray for our brothers in Jerusalem. So yun lang magagawa natin, mga kapatid. At hindi lang sa Jerusalem, mga kapatid, kung meron mga kaguluhan, magagawa lang nating ipanalangin. Because we are peacemaker. Peacemaker. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Peacemakers are recognized as true children of God. Bakit, mga kapatid? Sapagkat passion din natin. Kung ano yung passion ng ating Panginoon, yun din yung passion natin. Ang passion ni Jesus Christ is kapayapaan, i-reconcile ang mga tao sa Diyos. Yun din ang passion natin. Yung ginawa ng Diyos, yung winasak niya yung pader na nagdi-divide o naghihiwalay o nagdi-divide between Jew and Gentile. Meron nga tayong awit, mga kapatid, He is our peace, who has broken down every wall. Between Jews and Gentiles, wala nang mga Hudyo, wala nang mga Hentil. Kumbaga saan pinag-isa niya na, giniba niya yung namamagitan sa kanilang dalawa. Ginawa niyang isang bagong tao. Ephesians 2:14. At sa pamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at hindi mga Hudyo sa pamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan, kasama ang mga utos at mga tungtunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo, nang sa ganun ay magkasundo na ang dalawa. So before, meron talagang alitan ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo. But giniba ng Diyos ang naghihiwalay sa kanila hanggang sa magkasundo at isa ng bagong nilalang. Wala ng Hudyo, wala ng Hintil. So, ang ating Panginoon, He is, sabihin natin, peacemaker. At maging ganun din tayo, mga kapatid. Blessed, mapalad, ang maging peacemaker, for they shall be called sons of God. And then number 10, verse 10, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Naranasan niyo na bang ma-persecute, mga kapatid? Naranasan niyo na bang usigin? Naranasan niyo na bang pagsalitaan ng hindi maganda? Kung yung mga bagay na yan ay naranasan niyo dahil sa ating Panginoong Jesucristo, mapalad kayo. Pero kung nararanasan yung i-persecute kayo ng mga tao dahil may ginawa tayong hindi maganda, hindi mapalad yung ganon. Pero kung ang ginagawa natin ay naglilingkod tayo sa ating Panginoon, pero sa kabila ng paglilingkod na yan, tayo ay pinapersecute, masasabi natin, mapalad tayo, mga kapatid. 1 Peter chapter 4, verse 15. Kung pinarurusahan man kayo, sana hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kayo nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinaparusahan kayo dahil Kristiyano kayo,
Huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinawag kayo sa pangalang ito. So, kung tayo ay nagsasuffer dahil sa kapakanan ng Ebanghelyo, sa kapakanan ng ating Panginoon, ituring natin mga kapatid na mapalad tayo. Pero kung tayo nagsasuffer dahil may ginawa tayong masama, ibang istorya na yun mga kapatid. Natural lang na parusahan. Pag nakagawa ka ng mali sa lupa, paparusahan ka. Pero kung pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon, pinopromote natin at tayo ay pinagsasabihan ng masama, ituring natin mga kapatid na tayo ay mapalad. 2 Timothy 3:12. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So minsan, huwag tayong ma-discourage mga kapatid. Kung tayo ay namumuhay ng matuwid bilang tagasunod ng ating Panginoon, natural lang na daranas tayo ng pag-uusig. Sapagkat ang sanlibutan ay hindi kaibigan ng ating Panginoon o ng Diyos. Diba? Tinuro ng Panginoon na tayo ay magkakaroon ng ganitong karanasan. Kung tayo ay mamumuhay ng matuwid bilang tagasunod ng ating Panginoon, mararanasan natin ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, na pinakita ni Mateo sa aklat ng Beatitudes, itong Beatitudes, mga kapatid, yung simula sa verse 3, poor in the spirit, those who mourn, those who hunger and thirst for righteousness, merciful, pure in heart, peacemakers, those who are persecuted for righteousness. Ito yung mga bagay na hindi binabalyo na sanlibutan o ng kultura ang ating kinalalagyan. Nakarinig na ba kayo mga kapatid na sa isang award-giving body o sa isang pagpaparangal, meron na bang isang tao na sinabitan na most poor in the spirit? O di kaya is peacemaker. O maaari, peacemaker meron, pero yung most poor in the spirit o pure in heart or those who are persecuted for righteousness, sapagkat ang Beatitudes na ito mga kapatid is counterculture. Hindi ito ayon sa kultura na ating ginagalawan. Ito ay iba. Iba ang inuugali ng mga nais ng Diyos na ito ang ipakita natin sapagkat iba ang ugali ng sanlibutan o iba ang inaasal ng sanlibutan. Ang mga bagay na ito ay isang kagaya na sinabi ko kanina, ito yung mga ugali na dapat nakikita doon sa mga taong nasa ating Panginoon o mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ang mga unang Kristiyano, kagaya ng mga pinag-aaralan natin ngayon sa church ages, marami mga Kristiyano ang namatay o ibiniwis nila ang buhay nila sapagkat dahil sa tinatayuan nilang pananampalataya, dahil ina-embrace nila ang Ebanghelyo, pero sila ay inakusahan, marami sa kanila, kagaya ng pinapangaral sa atin na sinunog ng buhay, pinakain sa leon, at marami mga Kristiyano numaunang panahon ng nagkaroon ng ganitong karanasan dahil sa paglilingkod nila sa Diyos. At kahit nung panahon ni Pablo, yung mga Kristiyano noon sa panahon ni Pablo ay inaakusahan ng hindi magagandang bagay. So verse 11, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. So maraming inaakusa sa Kristiyano. Kagaya ng mga panahon ni Pablo, alam niyo ba mga kapatid, ng panahon ni Pablo, ang mga Kristiyano ay inakusahan na cannibal o cannibalism. Ito yung deliberate misinterpretation ng pinapractice ng mga tao ng Diyos, yung Lord's Supper. Sabi ng Panginoon, yung pag-inom ng dugo, di ba? Pagkain ng aking laman,
And then, na-misinterpret yun ng mga tao at sinabi nila na ang tagasunod ng ating Panginoon ay mga kanibal. Ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay engaged into immorality. Na-misinterpret nila yung pagtitipon ng mga banal na tinatawag na love feast, diba? Private meetings. Inakala nila o binansagan nila na ang love feast ay immoral. Ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay inakusahan ng treason o ng paglaban o pagtataksil sa estado. Bakit? Sapagkat hindi nila ino-honor ang Diyos ng mga Romano, hindi sila nagpa-participate sa emperor worship, na meron na silang bagong hari. So, ito yung mga bagay na inakusa sa mga Kristiyano ng mga unang panahon. At kahit sa atin mga kapatid, nakakaranas tayo ng mga ganyan. Tayo ay nire-revile. Ano ba sa Tagalog yung nire-revile? Sinasabihan ng masama. Sinasabihan ng masama. Okay. Iniinsulto, di ba? Pinaparatangan, inuusig. Pinaparatangan na masama, inuusig, iniinsulto. So mapalad daw yung mga taong nakakaranas na iniinsulto, inuusig, at pinaparatangan ng masama dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa kasunod, rejoice and be exceedingly glad. Bakit mga kapatid? Bakit sa kabila ng pag-uusig ay sinabihan pa na rejoice and be exceedingly glad? Bakit? Because great is your reward in heaven. Great is your reward in heaven. Mapalad kayo dahil sa pagsunod niyo sa akin, iniinsulto, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta nung una, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So malaki ang gantimpala natin sa langit. Ano pa mga kapatid? We are in good company. Pagkat, bakit in good company? Ganito rin yung inabot ng mga propeta na nauna sa atin. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta nung una. Inusig din nila, pinagsabihan nila ng masama, pinaratangan, yung iba pinatay, kinulong. Pero sabi ng Panginoon, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. So pag nakakaranas tayo ng mga ganito mga kapatid, magalak tayo sapagkat malaki ang gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Pangalawa, we are in good company. Yung mga propetang nauna sa atin, ganun din ang kanilang dinanas. Ang mga taga-sanlibutan, inuusig ang mga ganitong klase ng tao. Kagaya nga ng sinabi ko, iba kasi yung isip o yung manner of thinking natin, yung ating karakter, iba sa karakter ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong maimpluwensyahan dun sa lakas ng agos ng sanlibutan. Huwag naman dumating na pag tayo ay na-pressure, hindi na natin kaya, we will join them. Greater is He that it is na nasa atin kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan, mga kapatid. Kahit gaano kalakas ang hatak ng sanlibutan, kahit gaano kalakas ang impluwensya, mga kapatid, malakas pa rin ang ating Panginoon. At meron ngang isang pamangkin, Sister Luisa, na talagang nasa malaking suliranin na ang negosyo niya ay talagang hindi naman dahil sila ang may kagagawan, ngunit kagagawan ng ibang tao. Ang kanilang negosyo ay nawalan sila ng milyong-milyong halaga.
At ang pamangkin ni Sister Luisa na ito ay talagang umiyak at tumihingi ng panalangin sa kanya. At tanging sinabi na lang ni Sister Luisa na malaki man ang iyong problema, mas malaki pa rin ang Diyos sa iyong problema. Kung isipin mo mga kapatid, pag dumating ka sa ganitong kalagayan na yung negosyo mo na bankrupt, nagkaroon ka pa ng milyon-milyon na pagkakautang, di ba? Kung mahina-hina kang Kristiyano, ano kaya ang pwede mo magawa? Either na kumapit ka sa sanlibutan, kumapit ka sa patalim, o itarak mo yung patalim. Pero, mas malaki ang Diyos kahit sa anong problema. Ang ganda nga nung pagpasok kanina, sabi niya, everything is possible. With God, everything is possible. Doon sa mga nananampalataya at naniniwala, ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos. At magandang encouragement mga kapatid, sa magitan ng mga ganito, may mga tao na, sabi nga ng pamangkin niya, Tita, bagamat iba tayo ng pinapaniwalaan, isang Diyos lang naman ang ating sinasamba, ipagdasal mo ako. Well, tanging sabi ng Sister Luisa, ang Diyos na ay mas malaki kesa sa problema mo. At naniniwala tayo mga kapatid na ang Diyos ay just, na ang Diyos ay matuwid. Ang mga taong naapi, kahit ito ay sabihin nating wala pa sa pananampalataya, pag sila ay naapi at tumawag sila sa ating Panginoon, tumutugon ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Ayaw ng Diyos na may naapi. So, sa atin mga kapatid, ang Diyos ay totoo sa ating mga buhay. Totoo ba ang Diyos sa inyong mga buhay? Naranasan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang kasulatan ay totoo. Ang lahat ng sinasabi ng kasulatan ay totoo. At ang langit ay totoo. Kung paanong ang impyerno ay totoo, ganun din, ang langit ay totoo. Minsan, yun yung paradox mga kapatid. Alam nyo, ang ating Panginoong Hesukristo, mas marami niyang beses ipinangaral ang tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Sapagkat totoo ang impyerno. Kung gaano katotoo ang langit, totoo din ang impyerno. Pero sa atin mga kapatid, heaven is our home. So, ito yung motivation natin, yung mga bagay na ginagawa natin, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay totoo, nasa totoong pananampalataya tayo. Merong naghihintay sa atin na mga bagay na maluwalhati. Ang mahalaga mga kapatid, kagaya na sinabi ng ating kapatid, nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo, Christ in us. Siya yung hope of glory. Pag ang Panginoong Hesukristo, ang Santong Espiritu ay nasa iyo, maaring magkaroon ka ng mga detour, mga balakid sa dadaanan mo, sa pinaglalakbayan mo, pero darating at darating ka sa patutunguhan mo, sapagkat selyado ka na ng Santong Espiritu. Maaring iba-iba tayo kung paano tayo makakarating sa finish line. Some through the water, some through the blood. Diba? Pero isa lang yung magiging destination natin mga kapatid. Sigurado tayo, Christ in us, the hope of glory. Na ang kagaya sinabi ng ating kapatid, pag tayo sigurado sa ating sarili na ang Santong Espiritu nasa ating mga buhay, maging panatag tayo. Subalit dumadating din yung panahon na pag tayo ay nabubugbog ng mga suliranin, mabibigat na alalahanin, nagtatanong tayo sa ating Panginoon, which is normal na magtanong sa ating Panginoon. Kagaya ni Job, nagtanong siya sa ating Panginoon, pero hindi niya kinwestiyon ang integrity ng Diyos pagdating sa kanyang mga pangako. Kaya nga mga kapatid, mahalagang balik-balikan natin ang pangako ng ating Panginoon. Kung tayo man ay sa kasalukuyan, maaaring ilan sa atin, hindi ganun kabigat ang pinagdaraanan. Kagaya ng pamangkin ni Sister Luisa, o ang iba sa atin, hindi ganun kabigat ang pinagdaraanan. O kung meron man sa atin na dumadaan sa isang mabigat na pagsubok, pag-uusig, isang comfort mga kapatid, 2 Corinthians
makakita tayo ng mga comfort sa salita ng ating Panginoon. At ito lang yung ating panghawakan, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4:17. Sapagkat ang paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang. Hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. What an encouragement, mga kapatid. Kung tayo man ay nasa ganitong kalagayan, nasa isang mahirap na sitwasyon, this is a wonderful encouragement sa atin, mga kapatid. Panandalian lang yung mga bagay na yan. Sampalatayanan natin ang mga bagay na hindi nakikita sapagkat ito yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At bilang pagtatapos, mga kapatid, ang ating, sabihin natin, ang buong Kristendom o ang mga iglesia ngayon ay niyayanig. Niyayanig ng mga problema, niyayanig ng sari-saring, samot-saring suliranin, great shaking na nangyayari sa mga iglesia ngayon. Subalit, mga kapatid, yung mga totoong sold out sa ating Panginoong Jesucristo, ito lang ang mananatiling nakatayo. Ito lang ang mananatiling nakatayo kahit na anong shaking ang mangyari. Meron tayong pundasyon na tinatayuan na hindi magigiba, mga kapatid. Pundasyon natin, salita ng ating Panginoon, salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya nga na sinabi ko, kung tayo man ay dumaranas o hindi man tayo dumaranas ng mabigat na suliranin sa ating kalagayan ngayon, kumpara dun sa mga taong mabibigat ang mga problema. But nevertheless, mga kapatid, yung mga blessing na sinabi dito, yung poor in the spirit hanggang sa verse 10 na those who are persecuted for righteousness, dapat makita sa atin ang mga bagay nito. Dapat mag-manifest. Ito, mga kapatid, kagaya na sinabi ko kanina, hindi lang etong gusto ko, ito ayaw ko, etong gusto ko. Parang pumunta ka sa SNR, hindi pwedeng tingi-tingi ang bili. Bultuhan yan. So, kailangan mapasa atin ng lahat na ito, mga kapatid. Simula sa poor in spirit, lahat ng sinabi ng ating Panginoon, sapagkat ito yung pagiging mapalad na mangyayari sa atin, mga kapatid. At bilang pagtatapos, mga kapatid, naniniwala ba kayo, mga kapatid, na tayo ay pinaghaharian ng ating Panginoon? Tayo ngayon ay nasa isang kaharian na hindi nakikita ng sanlibutan, ngunit ine-enjoy natin ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa ating mga puso. Kaya nga lagi nating dinadalangin, Lord, enthroned in our heart because that is your rightful place. Sa puso ng iyong mga anak. Yan ang yung rightful place sa aming mga puso. We are the subject. Tayo yung mga mamamayan ng kingdom of God. At ang kaharian na ito, mga kapatid, ay nagmamanifest na sa ating mga puso. Nagsasubmit tayo sa pamumuno ng ating Panginoon, sa pamumuno ng Diyos. Darating ang panahon, mga kapatid, na ang iglesia ngayon, pinaghaharian ng Diyos ang iglesia bilang kanyang kingdom. Pero one day, darating ang panahon na magsiset up ang Diyos ng kaharian sa Jerusalem. At ang kagandahan niya, mga kapatid, kasama tayo ng ating Panginoon na maghahari. So, encouragement sa atin, mga kapatid, na anumang bagay ang nararanasan natin, let your kingdom come. Lagi natin sinasabi, mangyari ang iyong kalooban, Panginoon. At huwag tayong manlumo kung tayo man ay dumarating sa mga suliranin, sa mga problema, merong encouragement ang ating Panginoon.
Sapat ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. So pagpalain kayo ng ating Panginoon, naway ang mga bagay na ito ay ilagay natin sa ating mga puso, mga bagay na naririnig natin mga kapatid. Hindi lang yan tumitigil dito mga kapatid. Paglabas natin, dapat yan ay naiakto natin sa ating mga buhay. And then mararanasan yung pagpapala pag ang salita ng Diyos ay naganap sa inyong mga buhay. So tumayo tayong lahat mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tayo manalangin muna bago tayo umawit ng bago tayo umawit sa ating Panginoon. So merong request prayer dito mula kay Brother Kenneth na sa kasalukuyan ay nasa Antipolo Doctors. Kagalingan mula sa asthma. Asthmatic bronchitis with acute. So, papanalangin natin ating kapatid at sama rin natin sa panalangin ng pamangkin ni Sister Luisa. So, Mang Banal, maraming salamat muli Panginoon na tunay kami ay yung pinaghaharian. Bagamat ang iyong kaharian Panginoon ay hindi nakikita ng mga tao, ngunit ang iyong kaharian ay nasa puso ng iyong mga anak. Kami bilang mga mamamayan Panginoon ay we are privileged na sumunod Panginoon sa isang hari na matuwid, isang hari na nagpapalaganap ng kapayapaan, at isang hari na patuloy na nagdadala ng kagalingan sa pagitan ng mga salita, kagalingan sa aming mga pagkataong loob. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa hindi lamang sa gabing ito, patuloy na pagbubukas ng iyong mga salita, at dalangin namin, Panginoon, na hindi lamang kami nakakarinig, kundi Panginoon ito ay nagaganap sa aming mga buhay. At sa gabing ito, Panginoon, nagagalak kami na ang iyong mga salita muli ay nilagay sa puso ng iyong mga anak. At nais din namin itaas, idalangin, Panginoon, ng kalagayan ng aming kapatid, si Brother Kenneth, para sa kanyang karamdaman na asthma. Siya ngayon ay kasalukuyang nasa Antipolo Doctors, kagalingan sa asthma. At sino man sa aming mga kapatid na nasa karamdaman, hinihingi namin ng iyong kamay, ang iyong mercy, Panginoon, ang iyong healing grace na i-extend mo sa aming mga kapatid na may karamdaman. At tunay, Panginoon, ang pag-uusig, ang karamdaman, ang kahirapan, ito ay yung kalooban sa buhay ng iyong anak upang patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Hindi upang kami ay painain, kundi bagkos, Panginoon, pagkatapos namin tumawag sa iyo at magkaroon ng katugunan ng mga bagay na hiningi namin, muli, Panginoon, magkakaroon kami ng panibagong lakas, muli ibabalik ang pagdakila at papuri sa iyong pangalan. Dalangin din namin ang pamangkin ni Sister Luisa na nasa isang mabigat na sitwasyon, hindi man nila kagagawa ng mga bagay na nangyari, ngunit Panginoon, na ikaw nakakaalam sa puso ng babaeng ito na siya ay tumatawag sa iyo, Panginoon. Dinggin mo ang kanyang panawagan at ikaw ay dumidinig, Panginoon, sa mga taong naapi, ikaw ay dumidinig sa mga taong nangangailangan. And one of these days, Panginoon, pag ang iyong salita ay tuloy nakagawa sa kanilang mga buhay, dalangin namin, Panginoon, na makita kanilang lubusan at ang kanilang mga buhay, Panginoon, ay ialay sa iyo at pasalamatan ka, Panginoon. Hindi kami nagpapasalamat, hindi kami lumalapit sa iyo, Panginoon, na sa gawa ng iyong mga kamay, Panginoon, kundi, Panginoon, lumalapit kami dahil nais ka naming makita ng mukhaan. At sa gabing ito, Panginoon, naranasan namin ang iyong biyaya sa magitan ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa iyong papurit pagdakila sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Jesus, sambahin natin ating Panginoon. God's righteousness revealed.
Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa gabi na ito. Tunay nga, hindi ka umalis. Hindi ka umakyat sa langit nang hindi kami iniiwan ng mga paalala kung paano kami pagpapalain, hallelujah. Kung paano kami dapat lumakad sa sanlibutan ito, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan, tunay nga, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na naggagabay at nagtuturo sa amin sa gabi na ito, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na kung paano ka lumakad dito sa sanlibutan ito, ay ganun din naman dapat namin kami lumakad. Hallelujah. Tulad ng sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Dahil ikaw, Panginoon Jesucristo, ang aming Panginoong Kristo Jesus, ang pinakamagandang example kung paano lumakad ang isa dapat mananampalataya. Hallelujah. O salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Hallelujah. Sa ating pagtatapos, tayo'y manalangin.